Ito guys, tuturuan ko kayo kung paano magdikit na ito. Itong PVC wall panel. Ito naman UV board. Madali lang to. Pwede itong no more nails. Pero dapat pag kinabit nyo to ng no more nails, kailangan may katulong kayo. At least 2 tao. Ako kasi medyo nahirapan, ginawa ko. Black screw na lang siya. Black screw ko na lang pati doon. Ayun, black screw. Kasi pag no more nails to, kasi medyo makapal tong UV board, umaano siya. Umabagsak siya, no? Bali, ito madali lang naman. Hardiplex lang naman tong pinaglalagyan ko. Hardiplex, no? Bali, yan lahat ako lang gumawa niyan, no? Paalaalay lang sa asawa, pero yung the rest niyan, ako na lahat gumawa niyan. Kaya naman, hindi naman halata yung yung black screw. Kung titignan mong maigi, hindi naman masyadong halata. Lagay ka lang ng black screw. Oh. Black screw. Hindi ka maselan ha. Kung hindi ka maselan, bili ka na lang ng no more nails or yung power band, yung malaki talaga siya, yung may parang barrel siya na siya. Ito, tuturo ko sa inyo ang pagdikit, yung hindi hassle. Kasi kapag ginamitan nyo ng pandikit to, pag ginamitan nyo ng pandikit tong PVC panel ng no more nails, or kahit anumang pandikit, mahirapan kayo. Depende na lang yun kung kapag nagsalpa kayo ay 100% di nyo natatanggalin. Siyempre, sure yun, kapag dinikit nyo, kung talaga naman tansyado nyo, hindi kayo mahihirapan, okay lang. Kasi hindi nyo na siya aalisin eh. Pero ang technique, no, pag bumili kayo, may kasama ng ganito yan. Bibili kayo ng ganito. Ayan. Ang tawag dito is, ano ba to? Kalimutan ko yung tawag, nawala yung papel. Basta para siyang clip. Basta, sa mga binibila ng ganito, may kasama ng ganyan. Ina-ofera na kayo. Turo ko sa inyo paano gamitin to. Na para kahit mag-isa lang kayo, bili lang kayo ng ganyan, kayo na magdikit sa pader. Putulin nyo na lang, bili lang kayo ng ng lagare. O kaya, bili kayo ng ganito guys, oh. Bili kayo ng ganito sa Shopee, yan yung connector. Kukonek nyo lang sa barena yan. Ayan, oh. Magkano lang yan, wala pang 200 yan. Mamutol nyo. O, diba? Kung masipag naman kayo, lagari na lang. Okay guys, turo ko na sa inyo paano ikakabit yan. Guys, ganito lang technique. Ang PVC panel kasi, meron siyang ganyan, white. Tapos yung pinaka, niya, sideboard niya. Kumbaga, ito kasi ipapasok nyo dito sa loob. Ayan, para hindi kita. 'Di ba? Ito, malilito kasi kayo sa paggamit nito, guys. Malilito kayo. Ang technique kasi dyan, kaya sinasabi ko na mas maganda to. Example, dinikit mo siya. Nagkamali kayo ng tansya. Pwede nyo siyang tanggalin, i-screw nyo lang. So, ang pagdikit na ito, guys, ganito. Magsisimula muna kayo sa dulo. Example, ito yung dulo ng pader. Ito lang technique ko technique ko lang to, hindi naman ako hindi naman talaga ako marunong sa mga bahay. DIY lang, kumbaga. Sariling natutunan ko lang to, guys. No? Kumbaga, example, ito yung dulo ng pader, kinabit ko siya. Kakabit mo to. Yan. Dulo ng pader,
Tapos, i-screw mo na lang siya. Mas maganda black screw. Pag sa Hardiplex, malambot lang kasi yung Hardiplex. Pag black-screw nyo siya, kayang-kaya na. O, kapag sa kahoy, kayo na bahala kung ano gusto nyo ilagay. Maganda kasi yung black screw, flat na siya. Para madali na siya siyang may ano. O, example, ito na yung dulo, guys. Okay, ibabare na natin, ipapakita ko sa inyo. Saan ba tayo pwede magbutas? Okay. Butas tayo, guys. Sample lang ito, sample. Ako kasi black screw ginagamit ko eh. Ayan. Ito na lang. Itapalan na lang natin yan. No? Ito na lang tayo. Sample guys, ito. Ayan. Natin yan, dito na lang. Ayan, ganyan guys. Ilalagay nyo na. Siyempre mahaba yan, ilalagay nyo. Hindi naman kayo maglalagay ng ganyan lang. Pag nalagay nyo na yan guys, sasalpak nyo na to. Ayan. Mapasok nyo na siya. O. Diba hindi kita? Diba hindi siya kita guys? Kumbaga, automatic, kailangan nyo talagang unahin, hindi ito sa kabilang side. Kasi pag naglagay kayo agad dun sa loob, mahihirapan na kayo. No? Kumbaga, kayo bahala guys kung paano diskarte nyo. Kung ako guys, ayun lang kasi ginawa ko eh. Kumbaga kasi DIY. Meron ka nito. Kasi example guys, ayan. Gumamit ka niyan. Hindi mo siya pwedeng ilagay dito guys. Hindi siya pwede. Dito talaga siya. Pang dyan talaga yan. Tapos, yari yan. Ilagay mo dyan, tapos pinasok mo dito. Hindi mo siya may screw. Hindi mo siya may screw. No? Tapos, sample, ito, papasok mo na naman. Dito. Pasok mo na naman siya. Ay, nilagyan, hindi mo na rin naman may screw yan. Kumbaga, hindi siya masyadong stable. Kaya ang technique dyan, guys, uunahin nyo muna talaga yung dulo. Pag nalagay nyo na yung dulo, nalagay nyo na yung black screw, pwede nyo damihan to. Lagay kayo dyan sa taas, sa baba. Gusto nyo damihan 3. Oo, ginawa ko 3 kasi mahaba. Kapag lagay ko nyan, yung purpose na ito, para hindi siya makita. Ayan yung pang ano niya dyan. Pagbaga may ipin yan eh. May ipin yan guys. Ayan. O, tapos, kuha tayo ulit. Lang. Sample guys, ayun na. Lahat na-screw nyo na. Pasok ka ulit ng ganito. Magpapasok ka ulit ng ganyan. Screw ulit. Tapos salpak ulit. Ganun lang paulit-ulit. Diba guys? Kasi mahirap kapag dito ka nag-umpisa, tapos nag-text screw ka, tapos ipapasok mo na naman siya. Ipapasok mo siya. Hindi mo na mata-text screw. Kumbaga, mukha lang siyang pag tinignan mo kasi, pag sinalpak mo siya dire-diretso, mukha lang madali. Pero pag nagkamali ka, ala na. Kaya nga sabi ko sa inyo, kapag ginamitan nyo siya ng pandikit, pag ginamitan nyo ng mga normal nails or kahit anumang pandikit na ginagamit nyo, eh, kapag nagkamali kayo, mahirapan na kayo ano siya. Tapos dito guys, technique ko, nga ba ganyan, ang linis no? Ang linis ang gawa ko. Yung puti, naipasok ko dito sa UV board. O, pagkapasok sa UV board, o yan na, pagdikitin nyo na. Dire-diretso na yan. Pero ako, lahat yan may ganito. Kada isang panel, 3. Tapos 3 ulit. Yun sa kaninang explanation ko, ganun lang din yun. Kaya pansin nyo dyan, sinukso ko yan. Meron siyang
Kumbaga ito, yung puti na yan. Ayan. Diyan siya nakalagay. Nakapasok siya. No. Tapos ayun lang ulit. Ganun lang ulit. Salpak ulit dito. No. Pero dito kasi ang ginawa ko guys. Sensya na guys kung medyo nakakalito ako mag-explain ha. Kasi hindi naman talaga ako marunong sa mga ganito. Kumbaga, DIY. Kumbaga, DIY na lang. Pero maganda naman kinalabasan. Ito guys, yung ginawa ko to, nag-umpisa ako dito. Diyan ako nag-umpisa. 1, 2, 3, tapos ipit sa board. No? Pero ito, nakaabang na tong board na to ha. Nakaabang na yung board na yan. Tapos, susuksok mo yung puti dito. Pag nasuksok mo na, saka mo yung tornilyo. Saka mo yung tornilyo. Yan. Ganun din ulit dito. Ganun ulit. Umpisa ka ulit sa dulo. 1, 2, 3. Suksok mo yung puti. Saka mo yung tornilyo. 3. Yun. Ganun lang. O, diba? Okay siya. Kasi una kong ginawa kasi dyan, nilagyan ko number nails, ang dami. Dinikit ko. Ang gusto ko kasi sagad doon. Kaso bumabagsak siya. Talaga ang hirap. Wala akong katuwang. Kumbaga nahirapan kami mag-asawa. Kaya ang naisipan natin, sagad na lang natin sa sahig. Ibaba na lang natin para hindi na siya bumagsak. Saka dikit natin. O yun. Dinikit namin, iniskrew namin. Di naman mababasag yan kahit barinahin nyo yan guys. Parang hardiplex lang din yan na malambot, parang plywood lang din yan. Pero di ko alam kung anong material yan. Yun. Tapos yun na. Ayan na siya guys. Sana may natutunan kayo. Pasensya na sa explanation, medyo magulo. Ngayon gagawa tayo ng, didikit naman natin yung salamin dito. Yung 6 na salamin. Tuturo ko sa inyo kung paano ko gagawin. Kasi hindi to flat eh. May bako-bako yan. Pag nilagay natin yan, hindi pantay. Pero gagawa natin ng solusyon para magpantay siya.